Magandang umaga po sa inyong lahat. Bigyan po muli natin ng malakas na palakpakan nating Panginoon. Sa mga bisita po natin, isaya po kami mga pastor na makita po kayo kasama namin sa umaga ito. Purihin ang Panginoon. Habang papunta po ako dito, may nakasalubong kasi nakamotor lang po ako. May nakasalubong po akong isang Kristiyano sa ibang church. Tapos sabi niya po sa akin, Pastor, ano ba makapatunayan ng isang Kristiyano ay matagumpay? Paano ba siya magiging matatag at matibay? Yung para bagang hindi siya kayang tinakin. Ano ba mangyayari yun? Alam niyo mga kapatid, sabi ko sa kanya, marami kasi na mga mananampalataya na sadyang mahusay talaga. Maraming mananampalataya na sadyang magaling talaga. Maraming mga pastor mahusay at magaling. Kaya lang, nag-focus po sila sa pagiging mahusay at magaling. Pagdating ng mga problema at suliranin, biktima po sila ng kanilang husay at galing. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, ang sukatan ng isang mananampalataya ay yung tagumpay ng isang mananampalataya ay nakadepende hindi sa kanyang tagumpay, kundi sa pundasyon ng kanyang buhay. Kahit anong ganda ng panlabas na kanyuan ng isang mananampalataya, kung ang kanyang pundasyon ay nakatayo sa buhangin, hindi sa bato, diyan pagdating ng mga pagsubok, walang ibang pupuntahan yan kundi lulugmok yan. Wala naman po tayong ibang pundasyon kundi ang nakatayo na walang iba kundi ang ating Panginoon. Isang pundasyon na hindi kayang tinaging, hindi kayang pabagsakin. Yung mga bumangga, nag-iba. Pero ang Panginoong Jesucristo ay mananatiling nandiyan at hindi kailanman magkukulang sa ating lahat. O dumaraan tayo sa mga matitinding pagsubok. Nasubukan ko po. July hanggang August, wala pa akong income. Sabi ko, Lord, anong gusto mo? May mga nag-o-offer naman na pwede ko naman pasukin. Kaya lang, ang hirap po sumunggab. Dahil lang may pangangailangan ka, sunggab ka ng sunggab, kaya ka nagiging biktima. Sabi po ng Bible, those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will rise up like an eagle. They will run, but they will not faint. Sometimes waiting, ito po yung nakakainit yung maghintay. Sa salitang kalsada, minsan parang nakakaburyong pag wala kang proyekto, pag wala kang kliyente. Diba? Yung mga nagninegosyo na parang bagang imbis na lumago ay parang pabagsak na. But then, I've learned to trust the Lord. Tapos may nag-offer po sa akin just last Friday. Pastor, okay lang ba sa'yo? Magra-rides. Mag-ahatid ka ng pet. Sabi ko saan? Kung saan? Eh sunod-sunod na araw. So, Friday at saka Saturday, may pinuntahan ako sa Imos, Cavite, may pinuntahan ako sa Naik, yung pinakadulo ko, malapit na sa Kevia, Montaner. May hinatid akong pet. May hinatid akong pet. Tapos kinabukasan, 4 o'clock in the morning, Saturday, kahapon. Sabi niya, galing siya ng Bulinaw, Pangasinan. Sabi niya man ng Bulinaw, napakalayo. Dulo po ng Pangasinan niya. Sabi ng Anda, ang kabila lang. May dala po siyang pet sa bahay. 3. Kaya kailangan ko isakay sa aking motorsiklo. Nakabox po yun. Linagyan ko po ng mahabang kahoy yung aking motorsiklo. Tinanggal ko yung box. Tingnan niyo po yung difference ng kulay. Wala pa akong isa. Nakakaitim pala sa kalsada. Alam niyo yun, nakapag-rides na ako. Sumama yung asawa ko. Nag-enjoy kami. Kumita pa ako. May mga time talaga sa buhay natin na parang malabo ang bawat bagay, para pag ang hirap hilahin yung gusto mong hilahin. Pero kung ang paghila mo ay katulad ng baligtad na kawayan sa dulo mo hilahin, kahit gaano ka pangalakas, hindi mo mahihila. Bakit? Kasi yung mga sanga,
humaharang, sumasagabal. Kailangan dun mo sa puno, hihilain. Nang sa ganon, mas mahal. So, ang topic po natin sa araw na ito ay binigay po long time ago. Naka-schedule na po at ang naibigay po sa akin na topic is covetousness. What is covetousness? Sa intro muna. Yan. Sabi po in the book of Exodus, chapter 20, verse 17, we are told that not to covet anything that our neighbors has. Huwag mong pagnanasahan yung pag-aari ng iyong kapwa. When we talk about covetousness, sometimes we think of specific issue. But in the Bible, covetousness is just one, but sometimes mother of many sins. Covetousness is just one, but mother of many sins. So, pag pinag-usapan po ang covetousness, medyo malawak po yan. So, sabi po dyan, we learn in the story of the Good Samaritan that our neighbor is not just one's living next door to us, but anyone we met every day. So, covetousness then is wanting what anyone else has for property. Pag pinagnasaan mo yung alam nyo, nalulungkot nga po ako hanggang ngayon, marami pong nagnanasa ng ginto ni Marcos. At ang daming maging mga kapastoran ang napapasunod. Na may mga kanya-kanyang grupo na siya na nga ang nanalo, yung anak na, it's about time na i-release, ibibigay yung mga bulto-bultong mga ginto. Mga kapatid, covetousness yun, kanya yun, bakit po pagnanasaan yun? Hindi po ba? Yung negosyo ng ibang tao, yung pag-aari ng ibang tao, maging ang posisyon ng ibang tao na kinaiingitan mo, pag pinaiingitan mo yan, that is covetousness. Pag hindi mo pagpagalan. Kalungkot nga po, maraming mga pastor, pag hindi nakasundo ang isang simbahan, at hindi nabigyan ng magandang posisyon sa simbahan, pati mga leader, wala naman dito sa Divine yun. Sa ibang simbahan yun. I pretty sure na dito. Malungkot lang dahil sa ibang simbahan, pag hindi na pagbigyan yung gusto nilang posisyon, at tatagal ng Kristiyano, ang gagawin niya, naaalis sa simbahan nila. Tapos paglipat niyan sa ibang simbahan, ikikwento lahat ng kahinaan nung simbahan pinanggalingan niya, pero hindi niya kwento kung paano siya tinulungan nung simbahan na yun. Diba? Para magkaibigan. Nung kayo pa maging magkaibigan, o magjowa pa kayo, eh, ang ganda naman ng relasyon na naghiwalay, ang ikikwento sa iba, sama ng ugali niya. Pero hindi niya kwento yung lahat ng kabutiang tinulong sa kanya nung sila pa. Hindi po ba? So, ang pagnanasa sa pag-aari ng iba, kahit position man yan, sa trabaho, sa simbahan, sa komunidad, lalo ngayon, mag-i-election na. I mean, tumakbo ka kung gusto mong tumakbo. Gusto mo, sumakay ka pa eh. May lumapit po sa akin nung isang araw, pastor, tatakbo po akong kagawad. Well, anong problema? Gusto ko pong hingiin ang, baka napanood nyo sa, kung friends po kayo, nakikita niyo po yung post namin sa The Sower in the River Christian Church, baka napanood. Nagalit po ako. Kasi last Wednesday, sa Bible study, sabi niya, nagpaalam baka pwede kong huwingin yung suporta ng church. Wala namang problema. Suporta lang pala. Ano bang pabalak mong gawin? Tatakbo po akong kagawad. Pagtakbo mo ng kagawad, para ano? Gusto kong makakuha ng posisyon sa gobyerno. Posisyon ba ang nais mo? Gusto kong maglingkod? Kasi kung uupo ka lang, hindi ka namin iboboto. Kasi madalas maraming nag-aangat sa isang upuan na maraming natiganda-ganda eh. Diba? Maraming nag-aangat sa mga upuan pang somebody. Diba? Pero uupo lang, wala namang gagawin. Bakit mo siya iboboto kung wala namang gagawin? And you know what? Last Friday, I think gabi, nag-post, nag-live po siya, hindi ba alam kung paano, sinend niya sa The Sower in the River Christian Church. Tinawagan po siya, please,
Ako nga, hindi ako nagpo-post yan ng pang-personal ko. Kung magpo-post ako, di gagamitin ko yung account ko sa Facebook. Tapos ikaw nagkikilay ka. Tapos ipo-post ko sa church namin. Abay, mahiya ka naman. Please, hindi ko nga linalagyan yung personal ko. Ang mga nakapost doon, yung mga activity lang ng church. Tapos biglang mag-focus, nagtatanggal ng kilay, lalaki to ah. Tapos yung nag-live, tatanggal ng kilay, lalaki din. Pag hindi mo tinanggal yan, pupuntahan kita dyan sa Munting Dilaw. Maniwala ka sa akin, may mangyayari hindi maganda. Noong una tinatanggi niya. Sabi niya, hindi po ako pastor si ano. Tinanong ko na. Kanya yung cellphone, pero ikaw ang nag-post. Ikaw ang nag-tag. Alam niyo yun? Para bagang sa panahon ngayon, dahil sa social media, pati yung mga private, wala na. Wala nang private, lahat na yung public na. Eh parang napakadelikado din, parang show business. Pagka pumasok ka, wala nang private life. Hindi po ba? Pati tayo mga Kristiyano, apektado po kung ano nangyayari sa panahon. Covetousness is timely message for all of us. Amen po ba? Sabi dyan, covetousness is an insatiable o discontent o hindi mapigil na pagdanasa for worldly gain. Covetousness is an insatiable desire to find fulfillment, meaning, and purpose in things instead of in God. So the spirit of covetousness leads to and is mother, ito po yung sinasabi ko nila, of many other sin. Coveting another man's wife leads adultery. You remember si David at saka si Bathsheba sa 2 Samuel chapter 11 verse 4 and 5. Coveting another man's possession leads to lying. 2 King chapter 5 verse 20. Theft and sometimes murder. Proverbs chapter 1 verse 10 to 19. Ito po yung ginawa ni David sa asawa ni Bathsheba. Sabi niya, ilagay mo si Uriah sa unahan ng ligmaan kung saan maraming lumilipad na palasok. Bakit? Para mapakan niya na yung asawa. Si Bathsheba para mapasa kanya kasi. Di ba? Nakakalungkot po kung ito po ay nangyayari sa loob ng simbahan. And you know what? Recently, may nagmarites po sa amin. Sa movement na pastor, nakilala po namin. Malungkot po kasi kapwa po namin manggagawa. Siya po ay may 4 na anak. Kilala po ito. Pero hindi ko po banggitin yung pangalan. Pag ako pinilit niyo. Mamaya naman. Nakakayaman po ay nagkaroon po siya ng rape case sa loob po ng simbahan. At nagreklamo po yung kanyang biktima. At nung nagkaroon po ng reklamo yung kanyang biktima, sunod-sunod na po yung lumabas, hindi lang pala yung uli. May 4 na anak na. Ibig sabihin, mapagbigay naman yung kanyang asawa kasi hindi naman makakaapat kung hindi mapagbigay. Bakit? May mga ganun pa na nangyayari. We are not judging kasi hindi naman tayo lang nandun sa kanyang pa. Kaya lang, paano nga ba maiiwasan? Ito yung pinakamahalaga nating makita. Paano ba maiiwasan? Paano ba tayo hindi mabibiktima ng gawa ng kaaway? Actually, our text for today is coming from last time, Ephesians chapter 6. Balik tayo ng konti, isang chapter, Ephesians chapter 5, verses 1, actually 21 yan. Pakibukas po yung ating mga Biblia. From the book of Ephesians chapter 5. Kung nariyan na po kayo from verse 1, chapter 5 of Ephesians, sabi po dyan, be imitators of God, therefore, as dearly loved children, and live a life of love, just as Christ loved us and gave Himself for us, as fragrant offering and sacrifice to God. But among you, tingnan nyo po, ang kausap po ni Apostol Pablo, ay mga Ephesian believer.
But among you, there must not be even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or greed. Greed is also part of covetousness. Pag-aangat. So, sabi po dyan, because these are improper for God's holy people, nor should there be absent of obscenity, foolish talk, or coarse joking which are out of place, but rather thanksgiving. Minsan po kasi parang mga Kristiyano ginagawang biro, pero ang salita po ng Diyos ay seryoso po. So, sabi po dyan, verse 5, for of this you can be sure not immoral, impure, or greedy person, such man is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Hindi karapat-dapat, hindi papapasukin sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa ng mga ganitong bagay. Let no one deceive you with empty words, for because of such thing, God's wrath come on those who are disobedient. So therefore, do not be partners with them. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth, and find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to mention what disobedient do in secret, but everything exposed by light becomes visible. For it is light that makes everything visible. This is why it is said, wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. But be careful. Be careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Submit to one another out of reverence of Christ. So napakalinaw po na tayo mga Kristiyano ay hindi dapat nakikibahagi sa mga ganitong usapin. So dalawang bagay po ang titingnan po natin dyan, yung bahagi ng sinasabi ng Diyos na ito dapat ang maging buhay ng mga mananampalataya, at yung isa, hindi dapat ito ang maging buhay ng mga mananampalataya. Hindi dapat pag-usapan. Amen po? Gimuko po tayo at manalangin. Minsan pa mga banal, nagpapasalamat po kami sa kabutihan at katapatan niyo. Kayo po ang Diyos na hindi nagbabago noon ngayon pagpakailanman. Hayaan niyo ang aming isip ay maging handa sa mga mensaheng nais niyong iparating sa aming lahat. Buksan niyo, Panginoon, ang aming spiritual na pananaw, ang aming isip, ang aming puso, upang malaya po naming matanggap ang biyaya ng iyong salita sa umagang ito. Gamitin niyo lamang po ang iyong panglingkod na wala pong ibang inaasahan kundi kayo, sapagkat wala pong ibang dapat tumanggap ng kalwalatian at kapurihan kundi ang aming Diyos, dakila, tapat, magpakailanman. Ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na lagi nagmamahal at nagpapatawad sa lahat ng aming kasalanan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So our topic is avoiding covetousness in Christian life. Avoiding covetousness in Christian life. Paano ba natin maiiwasan? How to avoid covetousness in our life as a Christian, individually? Bakit marami nagiging biktima? Pero ang dami magagaling. Ang malungkot nga po, sayang yung galing eh. Especially sa worship team. Tingnan niyo po, sobrang galing, hindi umakulit. Kasi aalis, kasi magaling siya, lilipat sa ibang simbahan. Yung hindi mo mapagbigyan sa isang position sa simbahan, ang gagawin,
Kasi magaling na siya, tatayo siya ng sarili niyang kingdom. At malungkot po ito sa bahagi natin sapagkat pag hindi nagkasundo, yung collateral damage, yung simbahan, yung body of Christ. Tapos ang dami na nating maririnig na kung ano-ano mula sa iba. Ay, sabi ni ganyan. Tayo naman, parang tuwang-tuwa naman tayo pag may kasiraan ng ibang buhay at ibang simbahan. Ay, ganun talaga sila. Hindi ko alam, parang okay lang sila. Tuwang-tuwa tayong pagkwentuhan o pag-usapan yung buhay ng iba o simbahan ng iba, samantalang nakakalimutan natin yung sarili nating buhay na papabayaan na po natin. Katulad po na nagtanong sa akin sa umaga ito, tinanong ko, kapatid, kamusta ang buhay pananampalataya mo? Matibay ba ang pundasyon ng iyong pananampalataya? Alam niyo yung sagot niya? Hindi ko rin alam, pastor eh. Kaya ka nagtatanong. Pero magaling po ito. Mahusay po ito. Kaya lang tandaan niyo po, walang permanente dito sa ibabaw ng sanlibutan. Lahat po nagbabago. Yung buhay, yung itsura, dati nga, nung makita mo, hindi naman ganun makinis. Ngayon, pangkinis na. Diba? Dati, kulot naman ang buhok ngayon. Kulot na. Dati, may buhok ngayon, wala na. Dati, kumpleto na bang ipin, katulad ko. Unti-unti lang nauubos. Wala pong permanente. Ang Panginoon lang po ang permanente dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kahit ang mahal natin sa buhay, alam nyo kung hindi ko ibig sabihin, huwag niyong mahalin, huwag niyong pahalagahan, huwag niyong langsingin. Tandaan po natin, wala pong permanente. Minsan nga, yung damdamin ng isang tao, nakabase kung magkano yung laman ng bulsa. Kaya po ako nagpapasalamat sa mga katropa na hindi bumabase ang relasyon sa laman ng bulsa. Di ba? Pag wala kang pera, no pansin ka na sa kanila. Pero nung marami ka, lagi silang nandiyan, parang artista. So wala pong permanente. Ang kailangan po natin, imbes na magtiwala tayo sa tao, magtiwala tayo sa Diyos. Kung may mamahalin man tayo, very strict po ang salita po ng Diyos. Kung may pinakamamahalin man tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan, hindi yung karir mo, kundi ang Diyos. Kasi siya po ang pag ng lahat ng bagay na meron ka. At kung wala ka, wala siya. Hindi ka ganyan kaganda. Hindi ka ganyan kagwapo. Pero mo, naubos na nga ang buhok mo, pero yung gwapo pa rin. Pag gwapo talaga yan. Di ba na kayo? Kahit pagbago ang kulay niyan, pag maganda talaga yan. Hindi naman kayang baguhin yun eh. Amen po ba? May napakaganda nga, pero kita nyo laging shoot. May pamangkin po ako, pag tinignan nyo po, parang may pagka-bumbay po yung mukha niya, pero Pilipina po yung nanay. Ganun lang kalaki yung nanay. Pero yung tatay niya, kasi yung tatay. Pero pag tinignan niyo yung pamangkin ko, balingkinitan, hindi namang kaputian, morena. Pero pag tinignan niyo yung mukha, alam niyo yung mga ginagawang salita. Ang tatangos ng ilong, ang bumay ng mata, ganun-ganun siya. Kaya lang, laging nakasimangon. Kahit anong ganda mo, kung sa lubong lagi ang kilay mo, mapapaliwala ang lahat ng namimiling ng tao. Siguro mga 12 years old, namimili po ng kausap, namimili kung sino ba. Alam niyo yun, ang kagandahan po, pag ang puso ng isang tao ay punong-puno ng pangako ng Diyos, ng salita ng Panginoon, ito ay matibay na pamantayan na ang kanyang pundasyon ay hindi ko magiging. Amen po ba? So, again, sabi dito, to avoid the venomous venom of covetousness spirit in our life, we have to number one, walk in love by forsaking the darkness. From verse 1 to verse 7, makikita po natin, you have to walk in love. You have to walk in light. Makikita niyo po dyan. Mga batid, be imitators of God. Be imitators. Ang dami natin ina-idol eh. Lalo ngayon, usong-uso na yung mga vlog. Ang dami nagsisikat. Ang dami nang kumikita.
Inganyo tayo, bilib na bilib tayo pag hindi ka na mautusan pagka nasinimulan mo ng panurin yung mga iniidolo mo. Di ba? Ganun lang kasimple ang buhay. Bakit hindi natin iduluhin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na tayo ay pinakitaan ng pag-ibig na hindi kayang pantayan kahit sino ka man. Amen po ba? Yung pag-ibig na kahit anong paliwanag mo, huwag kang mag-isip ng ano. Mga paliwanag mo, hindi na kailangan kasi Panginoon. At kahit ano pa yung nakamang, mamahalin kita maging. Diba? Nakanta lang nila, pero pag tinignan mo ang konsepto ng John 3:16, dun yung manggagaling eh. Diba? Hindi tayo papapahamak, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng problemang hindi natin kakayanin kahit ano pa tayo. Ang importante, manampalataya tayo sa Diyos. Nagbigay sa atin ang ating Diyos. We are to make God our example and model in life. Kung paano tayo magmahal, tayo pag nagmahal tayo, dapat ganito, tall, dark, and handsome. Ba't nang huli, dark na lang. Handsome na. Di ba kasi kumukupas naman ang lahat ng bagay. Tularan natin ang halimbawang binigay sa atin ng Diyos na kahit na ang kanyang nag-iis, di ba pag konti na lang pinagdadamot na natin? Ito na nga lang eh. Ito na lang ito eh. Sayang ito eh. Pamasahe ko na ito eh. Parang pag may lumapit sa'yo, nakakarimpot na lang. Pero alam nyo, kapag ang pag-ibig nyo ay dakila, ang sarap magbigay ng ikaw ay nasasaktan. Appreciate mo yung, tingnan nyo, mas madalas nga magamit ka ng Panginoon yung konti lang na meron ka. Pag marami ka, tapos nagbibigay ka, baliwala, kasi marami naman yun eh. Hindi mo nararamdaman yun. Hindi mo nga ma-appreciate, bigay ka lang ng bigay. Tandaan nyo, kahit ang bukal, nauubusan din. Ang buhay, parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Kahit pag nasa ibabaw ka, subukan mong mag-imbong habang nasa ibabaw ka. Kasi pag nasa ilalim ka na, may magagamit at mauubog ka. Amen? Build up ka ng relationship because relationship is more than what we have in our world and what we have in our life. Amen po ba? Yun po yung simple, sabi po ni Apostle Paul, this is simple idea. We are to make God our example and model. We cannot content ourselves comparing us among other. We must hit the idea. 1 Peter chapter 1 verse 15 hanggang 16. Ang sabi po doon, He who called you is holy, you also be holy in all conduct, because it is written, be holy, for I am holy. So holiness is fruit of our walking in love. Diba? Ang hirap kasi, okay ka sa Kanya, pero hindi ka naman okay kay Lord. Close kayo. Dalawa, pero hindi kayo close ni Lord. Alam nyo, si Lord lang naman ang pwedeng mag-ayos ng lahat ng bagay na hindi natin kayang ayusin. All the limitation of human being. Lahat, di ba, kahit nga ekspertong doktor, pupunta yan o darating yan sa isang pagkakataon, sasabihin niya, magkatiwala na lang natin sa Diyos. Nagpakadalubhasa 10 taon, 12 taon para lang sa human anatomy. But darating ang pagkakataon na sasabihin nila sa iyo, magkatiwala na lang natin. Hindi po ba? Bakit kailangan dumating pa doon sa pagkakataon na wala na tayong maasahan? Bakit hindi sa una pa lang pagkatiwala na natin ito? Si Alexa, ilang taling na. Tingin mo ba? Sabi ng doktor, nandito lang yan. Lumagpas. O sabi ng doktor, hanggang dito, lumagpas. Hanggang dito lang. Lumagpas na naman, hanggang dito na lang. Ang Diyos ang may kakayanan at may kontrol ng buhay. Amen po ba? Sabi ni Paul, hawak niya ang ating buhay at pagkatao, ang ating hininga. Sumamuhay tayo. Lumakad tayo bilang mananampalataya ayon sa pag-ibig ng Diyos. At sigapin natin na yung gawa ng kaaway,
ay ating layuan sapagkat yan ay hindi lalayo sa atin. Amen po ba? It does not say, think about God. It does not say, admire God or adore God. Though those are all important duties of all Christians like us. This call to practical action going beyond our inner life with God. Be with God and live for His glory. Amen po ba? Di ba? Whether you drink or eat, do it for the glory of God. Para maiwasan natin yung kapangyarihan ng kaaway na patuloy na sumisikip sa ating mga pananampalataya at pamumuhay bilang matuwid sa harap ng Diyos. Be imitator of God and walk in love, forsaking the power of darkness. Tingnan niyo po, pag binasa po niyan, sabi diyan, as dear children. Diba bilang anak, children is naturally great imitators. They often do what they see their parents or other adults do. When we act according to our native nature as children of God, we will always imitate Him as believers. Be imitators of God and of Christ. Amen po ba? So let us walk in love as Christ also has loved us. Yung kasunod na verse po. As in all things, Jesus is our example. As He loved us and gave Himself for us, we are to display the same kind of self-giving love as an offering sacrifice, like how Jesus loved us. Let us always walk in the love, forsaking the power of darkness. If you can see from verse 3 hanggang 7, describing the consequences of conduct not fitting for Christian, and that is the result of covetousness or greediness. That's why we must avoid all the kind of covetousness sa buhay po natin. Amen po ba? Iwasan po natin. Hindi mo kayang pigilan yan pag nandyan na, pero pwede mong iwasan. Amen po ba? Simple lang, kung dati kang manginginom at yung mga katropa mo, alam mo, sa dadaanan mo ay nandyan sila. At sasabihin sila, bro, para ka namang iba. Isa lang. Di ba? Pag pinagbigyan mo ng isa, may pangalawa yan. Kasi pinagbigyan mo ng isa. Umiwas ka, humanap ka ng ibang street, iikot ka nga lang, pero at least, makaiyos ka. Di ba? Alam niyo, sa Satanas, hindi yan magbibigay ng mga pagsubok, mga temptation, ang madaling tanggihan. Sabi nga ng isang restaurant, it's like mouth watering. Yung pag matagal ka nang hindi, ewan ko, kami mga mahihirap, pag matagal ka nang hindi nakatikim ng tuyo, tapos napadaan ka sa isang lugar, nakaamoy ka ng inihaw na tuyo, matutuyan ka talaga ng laway. Hindi po ba? Sana ganun din po ang pagnanasa natin na mamuhay at lumakad ng may pag-ibig ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Walk in love. Amen? So pangalawa, to avoid covetousness spirit, we have to walk in the light by being awake. Alam niyo po yung kasabihan natin mga Pilipinong natutulog sa pansitan. Yung akala mo gising, nakadilat yung mata, pero tulog pala. Ang daming ganong Kristiyano. Akala mo okay pa siya, pero biniro mo bigla. Yung reaction, grabe, parang naghalo ang balat sa tinalupan. Yung bang, dismiss ko po yung kapatid ko, yung kuya. Papunta po sila dito, supposedly, pupunan niya yung LP sa bahay, na-drive niya, yung malalayo, iikutan. Antipolo, mga member po namin, Antipolo, Pagray, tapos Piña-Francia, Taytay, sa may Anak Pawis, Munting Dilaw. Pero yung mga nasa tabing kalsada lang po, pumunta sila, dadaan po ng isang ikot na gano'n. Umilit ang ulo dahil lang sa WD-40. Okay na po yung usapan kagabi kasi si Pastor, yung schedule po sa Divine na po, second Sunday. So siya po, on that time, siya po yung magdadrive. Eh, dahil lang sa WD-40,
Ang anak ko kasi isa nun, yung bunso, mahilig sa bike. Araw-araw, yung bike na po, yung, ano tawag doon, yung walang cambio. Yung continuous. Oo, yung kuya ko, yung driver yun. Inubos yung WD-40 na kailangan niya ngayon. So, kasi nag-uulan po. So, malaki po yung posibilidad pag yung mga gamit, kung siklo, anong bagay, hindi po natin nagamit ng ilang araw, kumakapit po na kinakalawang dahil maulan. Alam niyo, napakabuti po ng Panginoon kahapon. Manahaba po ang lalawak ng highway na dinadaanan namin. Pinakadulo ng Cavite, papunta doon, pabalik. May mga diniliver po ako. Lahat, kasi sabi ko sa inyo naman, nasa Cavite na ako, anong produkto ng Cavite ang pwede kong dalhin dito? Brad, yung order mo. Joke lang po. Hindi po natin ginagawa business ang sila. So, papunta po dito, nag-deliver po ako sa Taytay, dito sa Flagway. Alam niyo po, ang bagal ng takbo ko, pag ganun ko sa Highway 2000, biglang gumagano yung motor. Sabi ko, nabali siguro yung pinaka-araro, may tinatawag kong araro din sa ilalim. Nakaganon. Bumagsak, kumakayod na doon sa kalsada. Sabi ko, hindi nila plastic lang yun, hindi nyo kayang araruin yung kalsada. Tingnan niyo po, hindi naman. Pinatakbo ko ng hindi talaga. Alam niyo yung hub, yung kinakapitan ng kadena. Bumitaw. Imagine, think of this. Kung nagkataon na sa Cavite ako nasiraan at tumatakbo ako ng 80 hanggang 100, nakasulo ko yung aking asawa, may dala-dala akong produkto papunta doon at saka pabalik. Imagine kung bumitaw yung kasi nakatagilid na yung gulong, matakbo ng ganun, pagtakbo ng ganun, iikot patagilid yung motorsiklo ko. Naka-4 na major accident na po ako sa motor. Hanggang ngayon, eto pa rin. Buti na lang, yung konting acid ko, hindi naman nababangasan. Nagbabago lang ng kulay, kaya hindi ingatan ko kung magmotor nang hindi naka-helmet. Alam nyo, naiyak-iyak nga po kami mag-asawa kahapon kasi maghapon, hanggang gabi po kami nag-drive ng motor. Hindi po kami kahit minsan pinabayaan ng Panginoon. Kung kailan po, malapit na, at saka mabagal ang takbo dahil nga lumiligo akong ganun. Wala pa yatang 20 dahil lumiligo akong ganun, biglang prok-prok. Eh kung nagkataon ito, mabilis ang takbo. Mga kapatid, kapag namumuhay ka, nataglay ang liwanag ng Diyos, kailanman hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Amen po ba? Palapunan po natin ang Panginoon. Nang mga nakaraan linggo, halos andyan yung pressure. Sabi ng anak ko, paano magpalit na tayo? Ako na magbabayad ng upa, 11,000 every month. Ikaw ang magbibigay kay mama ng isang buwan, 5,000 every 2 weeks. Kasi hindi ko nabayaran ng 3 buwan yung bahay po namin. Buti lang, Kristiyano yung may-ari. Pero muntik na po kaming paalisin. Sabi niya, kaya ayaw kong kausap yung mga pastor, wala talagang pera mga pastor. Kaya nga nung nag-usap kami, pastor, hindi, ikaw ang kausap ko, yung anak mo. Pasensya na, kaya kung gusto naman palaya, sinilalayas kami. Pero bilang mana ng, taga-victory po yun, bilang mana ng parat, matitis niyo po, isang pastor. Malayo ka na mga gamit, mga anak kasi kami ng kalsada. Huwag naman nasaan na yung puso. Hindi po naman ako nag-drama. Pero hanggang ngayon, nandyan kami. At least, last week, kabayad kami ng lupa. Bakit? Minsan madilim na eh. Yung pag marami kang pangailangan, pati kami mag-asawa, nagkaroon ng problema. Yung sa totoo lang. Kasi pag kulang sa financial, parang na-epektuhan yung relasyon. Tama, mali. Kasi nagiging pressure ka, nai-stress ka, yung bawat salita mo, akala mo mahina lang. Sabi ko, sinisigawan mo na ako ngayon, tapos wala akong trabaho. At kampihan kita. Mas pinili ko kung maging manahimik. Kasi nai-stress din ako. Ikaw pa naman araw-araw, sinisigil ka, pinaparing ka. Di ba i-stress ka? Kaya ako po, napakabuti ko ng Panginoon. Never po in my life, nagagawa po ako ng isang desisyon dahil lang may nagpe-pressure sa akin.
Dahil lang may sinasabi sa akin ng Bible. You can request, but do not demand. Galing mo ni Pastor, pwede mo akong pakiusapan. Pwede mo akong utusan, pero pakiusapan mo ako. Pero pag nag-demand ka, nek-nek. Hindi. Yung mga leader ng simbahan noon, pag pinilit niyo ako magdesisyon ako kahit sa makilig na paraan, magdesisyon ako. Pero I tell you, hindi ko gagawin yun dahil may nagsabi sa akin na yun ang gawin kong desisyon. Maghihintay pa rin ako ng kalooban ng Panginoon. Kasi ayoko isang araw dahil sa isang desisyon, hindi ako nakalakad sa liwanag ng Panginoon. Isang pagkakamali, isang maling desisyon mo, apektado ang pamilya mo, apektado ang mga taong nakapaligid sa iyo. Yung ilang taon iniingat-ingatan mong kredibilidad mo na gusto mong mag-iwan ng isang magandang legasiya na pinagpagalan ng mga magulang mo ng lahi mo dahil sa isang maling desisyon, masisira ang liwanag na dapat taglay-taglay. Verse 8 hanggang 15, mapapasahin niyo po yan. Makita niyo, you have to walk in the light by being awake. Hindi tayo natutulog sa pansitan. Bukas lahat ng ating pananaw, current issues, problema sa gasolina, problema sa mga nagtataasang presyo na pinagsamantalahan ng mga negosyante na hindi naman dapat tumas. Wala ba kayong stock na gasolina bago magbaha? Wala ba kayong stock na mga gulay bago bumagyo? Hindi naman dapat tumaas, pero wala naman tayo magawa. Susunod pa rin tayo kahit tumaas uli ang sibuyas. Hindi ako magluluto ng walang sibuyas, hindi yun masarap. Diba? Wala naman tayong magagawa eh. You have to submit sa mga nangyayari sa ating paligid. But, maging kalmante ka lang. Relax lang. The fastest way, listen to this, the fastest way to get everything you want in life, slow down. Ang pinakamabilis na makuha mo ang lahat ng gusto mo sa buhay, hinay-hinay lang. Tama mali? Ang tumatakbo ng matulin pag natinintay, para bang nakakalimutan na natin yung mga turo ng matatanda sa atin na biblikal naman. Hindi po ba? Pilit natin, hindi masamang mangarap. Hindi masamang umunlad. Hindi siya masamang magkaroon ng mga bagay na gusto mo. Ang masama, hindi mo nakasama si Lord dahil minadali mo. Sandali nyo, anumang prutas na hinog sa pilit, sinatsa mo. Mabait. Ang Diyos, hindi kailanman ninais ng Panginoon na ang Kristiyanong pamumuhay po natin ay minadali po natin. Ayaw ng Diyos ng pagiging Kristiyano natin ay hilaw. Ang ganda ng get up mo. Ang ganda ng itsura mo. Pero yung buhay mo, sira na pala. Kasi hindi mo na ingatan. Okay lang, i-display mo yung kagandahan mo. Wala pong masama. Alam ko, ang bawat Pilipino at Pilipina ay may angking kagandahan. Stay ka na dyan. Huwag mo nang pilitin yung mga bagay na hindi naman para sa iyo. Okay lang, mag-enhance. Gagamit ka ng Kojic. Gagamit ka ng... Okay lang yun. Pero yung magpapabiak ka at magpapalagay ka dyan ng foreign bodies sa katawan mo. Alam niyo po, sa Jessica So, siguro naman nanonood kayo. Yung mga gustong mag-Japan, nagpalagay. Mga lalaking gustong magkaroon ng dibdib, nagpalagay ng dibdib. Magkaroon ng matamos na ilong. Alam niyo, yung ilong nila nasa dulo na yung labi. Diba? Tapos nagpatato ng kilay, matanda na, siyempre yung kilay, bababa na. Papatato nila sila sa taas. Diba? Kaya okay lang yun, mag-finance, yung mga simpleng bagay. Pero yung pinapakailaman po natin, yung mga ginawa ng Diyos sa atin, sukdulan, na hindi, di ba, pag nagpapa-enhance ka, magastos eh. Di ba, napakagastos, ang mahal-mahal, hindi ba pupunta ka ng Thailand? Yung iba nagpapasaksak ng ganun para maalisin ko na, bawas-bawas lang ng kanin, tapos konting exercise.
Huwag na kayo magpupunta lagi sa mga only rice. Di ba, Brother JB? I mean, alagaan po natin yung ating katawan kasi kung paano po natin inalagaan, yan yung magpapasalamat sa natin sa Diyos na nagbigay ng atin. Amen po ba? Tapos nagre-reklamo ko na, mataba ko na ngayon. Eh, mahilig kasi tayo sa seafood eh. Everything you see is food. That is seafood. Nakakatawa, pero yun po ang katotohanan. Maging, tingnan niyo po ilagay po natin sa espiritual na buhay. Kung saan po tayo nagre-research, kung saan po tayo pumupunta, hindi naman natin alam kung sino yung mga sumulat niyan eh. Di ba? Si Sir Soko, pinunta ko kagabi. Yung kasama natin sa rides, siguro mga 10 years ago na yata. Doon, sa taas, Pines View. Sabi ko, kumusta saan ka nag-church? Pastor, doon kami sa Pasig, sa Bulwagang Pasig. Anong church? Yung isa lang ang pinaniniwalaan. Kilala po ako galing dito. Galing dito po. Diyan lang nakatira, malapit lang. May nang sipag-sipag, pupunta pa ng Cavite para makapagsimula. Tuwing Sabado, maghapon sila, may sasakyan pa, yung sasakyan niya. Kapatid, ang lapit lang ng Divine, ba't utak pa ng Cavite? May problema ka ba sa mga taga-Divine? May problema ba kayo sa kanya? Hello? Diba? Pero mas gusto niya doon eh. Nung nandito, hindi naman. Pinapalok nga ng pinapalok, hindi naman pumupunta. Ngayon, involved na sila. Malayo, Cavite. Diyos ko, kasuhin na pa ng papunta doon, parang hindi practical. Diba? Kung namumuhay tayong taglay-taglay ang liwanag ng Panginoong Jesucristo, hindi tayo magkakaroon ng problema sa ating kapwa. Walking in the light by being awake. But all things that are exposed are made manifest. Sabi po ng passage natin, by light, even the things done secret will be exposed. They will be manifest by light of God's searching judgment. Ephesians chapter 5 verse 8 hanggang 12, exposed and fruitful word of darkness that should be avoided by all Christians today. Diba? Kung kwento lang po, ang dami kong ikikwento, ang dami ko kong kakilala. Na kung titingnan natin, tinitingala po natin, kaya lang pag sinisid po natin, baka hindi mo na tingalain. Baka nakayuko ka na, kala ko okay lang sa'yo pala. Sisisinin mo na para makita mo kung anong klaseng buhay meron siya. Kaya kung may mga ginagawa po tayo, baka meron po dito. Hopefully wala naman dito sa Divine lugar. Yung mga sikretong, patirang sikreto. Yung bakit tagilid kong tumingin. Yung alam mo okay lang siya, yung ang galing niya, pero deep inside, hindi na pala nakakamuhay ayon sa liwanag. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Let your light shine before men, that they may see your good deeds and glorify the Father in heaven. Tinawag po tayo bilang maging asin at ilaw ng sanlibutan. Hindi po tayo tinawag na yung alam natin na mga problema, pinuntahan natin lalong ng problema. Let us bring gospel of peace. Amen po ba? Pag galit siya sa iba, huwag mo nang entertain, Brad. Baka naman, ikaw lang ang galit. Baka hindi naman siya galit. May chinat ko ako, baka pwede na ibubuhin ulit itong grupo natin dati. Ay, pas, hindi na mabubuo talaga yun. Sabay, galit na. May isa rin ako kakilala. Kapwa ko rin. Pas, okay lang ba bumili ng baril? Nagpaalam pa sa akin ng 3 beses, bakit ka bibili ng baril? May kaaway ka ba? Hindi may banta sa akin. Hindi ba? Taglay-taglay natin kapangyarihan, pinakamakapangyarihan, sandata natin dito sa ibabaw ng salita ay ang salita ng Diyos. Ay, sa ibabaw ng Diyos, ang salita ng Diyos. Ba't ka bibili ng baril? Eh, siyempre, ako hindi ako pwede magdala ng baril. Mainitin ang ulo ko eh. Kaya pag haharang-harang kayo sa kalsada at pa dyan ako, parang, pag may baril ako, at parang kakasa ka, ay ako, kalabitin ko agad yun, hindi na.
Pag ganun ito, Fernando mo, bumagat. May hindi na ulo ko eh. Imagine, pastor ka, leader ka ng simbahan. Tapos sabihin, taga-divine word, huwag kang magastig-gastig dyan, taga-divine ako, kami ka dyan. Paano nakakaya na namumuhay tayo? Tapos, may kilala pa ako leader din ng simbahan, taga-amin yun. Waray yun eh. Isog ka ayo. Kami ng Prayer Mountain. Sa Prayer Mountain kami pumunta. Tapos nag-share ako. May kwento ako. May napamura. Gusto ko mahulog sa kinauupuan ko, kapatid. Nagulat siya. Ha? Tapos yung mga kasama namin, yung mga bagong kababaihan, mamaya, baka nandito. Babae, nagulat. Sabi ko, Christian, ka nagulat na, ikaw ba naman magulat eh? Di ba, yung bago natin mananampalataya ng tatanong, Christian, ba ka naman? Ano eh? Naulog yun. Napaka-slipog-tang lang. Kung ano ang laman ng dibdib, siya. Pag punong-puno ng galit, kaya nga sabi ko, yung itsura talaga, hindi mo talaga napagkatiwalaan ng itsura. Pero dyan nakala mo kapait-pait. Ako, salbahe talaga ako. Maniwala ko kayo, hindi ko ako ng jojo. By nature, salbahe ko. Kung may nakikita man kayong kapait, mas nakikita. Utang na loob dahil lang yung kay Lord. Di ba, kahit ikaw, tanongin mo sarili mo, ganyan ka ba dati? Eh pag na-trigger yung sunod lang! Sunod lang! Di ba ganun tayo? Humigil ko, sunod lang. Sunod kita. Paano tayo magiging asin at ilaw sa iba kung sariling mismo? Puso natin, yung bibig natin, hindi natin mapigilan. Na imbis na maging iwanin tayo, magiging kadiliman, katitisurang patat. Alam niyo, sabi ng salita, sa ang Panginoong Jesucristo mismo, sabi niya, pag kayo ang maging dahilan ng katitisuran ng iba o ng mga mahihina, mas mabuti pa dalian kayo ng gilingang bato sa liig at ihulog sa laot. Abay matindi, nakakita na ba kayo ng literal na gilingang bato? Yung kinaganon pong malaki tapos may gitla lang po sa tabi, ay napakabigat po nun. Ay hindi ka ba, kahit si Superman ka pa eh, hindi ka aahon doon. Ganun katindi ang sinasabi ng Panginoon sa ating mga mananampalataya na maging maingat tayo, na hindi tayo maging katitisuran. Tandaan po natin, kahit palider tayo ng simbahan, kahit pa sa atin ang kapangyarihan, no, si Kristo lang yung nagbigay sa atin ng kakayanan na maging lingkod niya at bilang lingkod, maging servant, leader ang ating puso. You lead, at the same time, you serve. You serve, at the same time, you lead. Because God called us to walk in the light by being awake. Isip, ang ating kamalayan sa mga nangyayari sa ating paligid, mga current issue, isip po tayo. Ang tanong, ano ang dapat po nating gawin? This is wake up call to all of us. Are you involved in any ministry inside the church, outside the church, in your family? Are you walking in the light according to God's word? Yung pamilya mo ba? Yung asawa mo ba? Yung anak mo ba? Para po sa ating lahat. Pag nagsalita po tayo, nagbibigay ba ng liwanag? Nagsasabog ba ito ng liwanag? Sa trabaho natin, sa mga office mate natin, sa kaklase natin, magpapasok ka na naman. Nagsasabog ba tayo ng liwanag sa ating paligid? Nagdadala ba tayo ng mga kaluluwa na kung saan sila ay maliliwanagan ng salita ng Diyos? Hello? It's about time. This is our wake-up call. Nakikita po ba natin yung mga kapatid natin na sila ay may mga pinagdadaanan? Na sila ay may mga karamdaman na kahit man lang sana, mga kapatid, puso na ang chat ngayon. Baka naman,
Yung iba, kailangan na ng word of encouragement. Wala pang piso kung nagpadala ka ng word of encouragement. Libre naman yan sa inyong mga load, sa inyong mga data. Para magbigay liwanag, makapagpalakas po kayo sa iba. Amen po ba? Ako po kasi pag nagka-drive ako, para pong kalapati, alam niyo yung mata ng kalapati? 360 po ang mata ng kalapati. Kung tayo po, ganyan, ito lang po yung sakop ng ating nakikita. Yung kalapati po ang galing kasi gilid po yung mata nila. Pag nagdadrive po ako, malawak yung nakikita ko mga nangyayari sa paligid. Nakikita ko pag may mga disgrasya. Si Pastor Rayon sabi ko, nakita mo ba yun? May matanda nakasuot ng plastic. Yung matanda, mga 80 years old, nakasuot ng plastic yung katawan. Tapos yung ulo niya, ang balikat na may plastic. Delikado yun. Pag may mga sinasabi ko, Pastor Rayon, hindi mo nakita asa na. Kanina pa yun. Ano po, mga kapatid? I am praying. Tumasa po ako, hindi lang sa panalangin na tayo mga Kristiyano sa Liban ay magsaboy ng liwanag sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kasi kung ano yung nakikita natin, kanina, imitators of God, di ba? Kung ano yung nakikita nila sa atin, malamang paglaki nila, yun ang tutulado nila. Because yung mga bata, sa pananampalataya man, sa pamilya natin, they are great imitators. Amen po ba? And we are told, and we are as we listen a while ago, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo maging katulad ng ating Panginoon. Tinuturuan tayo lumapat sa liwanag na hindi tayo maging nag-isa. Yes, we are not perfect, we are just only forgiven. Given na yun, but don't make it as an alibi. Don't make it as excuse of your weakness. Because our God called us to walk in the light, not in the darkness. Sabi ni Kristo, I am the light of the world. Whoever follow me will never walk into the darkness. Hindi na siya maglalakad sa kadiliman, kundi mabubuhay siya sa liwanag. Alam niyo, sabi ni Spurgeon, sabi niya, sleepiness in the Christian is exceedingly lavish. Napaka-dangerous daw po nito, napaka-mapanganib po daw nito. Because he can do a great deal while he is asleep. That will make him look. When we are asleep, we can speak, we cannot hear, we cannot walk, we cannot sing, we cannot think. Today, there's a lot of Christians seems awake, but they could not see soul without Christ. Amen po ba? Dapat po nakikita natin yung mga kaluluwa dyan, may mga tao dyan, ang kaluluwa nila ay patungo sa impyerno at pinagmamalasakitan po natin sila. Walking in the light means walking with wisdom. Verse 15, because the light was given to us, we should walk carefully. We should walk wisely, not as a fool o bilang isang hangal, but as wise according to the wisdom coming from our God. Let our light shine before men. Yun po sinabi ko kanina. This is command for all of us. Be awake because we are in the last days. Let us redeem the time. Galatians chapter 6, verse 10. As we have all opportunity today. Amen po ba? And last but not the least, walking in the Spirit-filled life out of reverence for Christ. Pag tinignan niyo po yung verse 16, because of the days are evil, therefore do not be foolish but understand what the Lord's will is. Do not get drunk and wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with psalms and hymns, spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God, the Father, for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, yung submission sa may verse 21 is the fruit of the Spirit-filled life. Yung pag-awit natin ng mga hymns, ng mga songs, ay bunga po ng Spirit-filled life.
Kasi kung ang puso mo at ang buhay mo ay puspos ng banal na Espiritu, hindi ka aawit ng kung ano-ano mga awitin mo ay mga papuri sa Diyos. Pag may mga nagtugtugan dyan, encourage mo lagi, uy, instead na yung rakrakan dyan, walwalan dyan, ay sumamba na lang tayo sa Panginoon, makabuluhan lang ating gagawin. Amen po ba? Yung mga bagay na yan ay bunga ng buhay na puspos ng banal na Espiritu. Kamusta kapatid? Kailan ka huling napuspos ng banal na Espiritu? Eh, pastor, napuspos na ako. Alam niyo ba, ng pagiging puspos, walk in the light means constant, dapat palagian, feeling with the Holy Spirit. The feeling of the Holy Spirit is not one-time event that we live of the rest of our days. This is a constant feeling, asking to be filled and receiving the feeling faith. Sabi po na-research ko, sabi dito, the ancient Greek grammar for be filled also indicates two important things. First, the verb is passive. Pag sinabi kong passive, maluwag sa loob at walang pagtutol. Susunod ka na lang. This is not a manufactured experience. Second, it is imperative. Hindi maiwasan. Kinakailangan. It means necessary to all the believers. So this is not optional experience. Means all of us need to be filled with the Holy Spirit. Why? Bakit kailangan mamuhay tayo ng punong-puno ng Espiritu? Sapagkat alam natin na ang sanlibutan ay busy-busy na sa kanyang ginagawa. Si Satanas hindi lang double time. Huwag na tayong tutulog-tulog yan. Amen po ba? Dapat marami na tayong ginagawa. We are told as a Christian, we are followers of Christ. We are to walk in the light and we are to be filled with the Holy Spirit. Amen po ba? In reverence. Alam niyo kung bakit? Nakakahiyaman kong aminin sa mga simbahan kong napuntahan ko, hindi naman dito sa Divine. Yung song leader, puspos ng banal na Espiritu, may ayaw nang magpaawa. I'm not against speaking in tongues because speaking in tongues is the initial evidence. Initial evidence. Pero the gift of the Spirit is not just speaking in tongues. The lonely story, most of the Christian today, ang focus lang nila is speaking in tongues. Wala na yung magbigay, wala na yung magpatawad, wala na yung tumulong, wala yung magmalasakit, wala na yung iba't ibang gifts. Nakapokus na lang sila sa binanggit na yung lahat ng brand ng motorsiklo. Alam niyo yun, Yamaha, Honda, Kawasaki, Jansi. Pinaulit-ulit na, kabisado na nga ng mga membro. Alam niyo ba yung ibig sabihin? Linilista ka ng mga kabataan yung sinasabi, no? Nakakapuspos pa ba yun? Linggo-linggo siya na lang ang gusto nag-i-speaking in tongues. Be careful on those people, yung feeling of the Holy Spirit in reverence for Christ. Dapat pagpuspos ka ng banal na Espiritu, nagbibigay ng mataas na paggalang sa Panginoon, yung ginagawa mo. Hindi, ikaw na lang ang artista. Bilib naman ako, pasensya na kayo, palagay ko wala naman dito. Bilib naman ako dun sa mga Kristiyano, halos linggo-linggo tumutumba. Naglilinghan din po ako, at marami naman tumutumba. Gusto niyo ba magpatumba po tayo ngayon? Gamit lang po ang kamay. Hindi ko nakakawa ito, totoo. Hindi ko din nakakatawa. Naging biktima din po ako ng tulak-tulak ministry. Patatayin ka po ng ganon, sasabihin mo ganito, Honda, Yamaha, Jansi, Kawasaki. Tumba. Pag ayaw matumba, tumayo ka ng matwid. Siyempre, pag nakadikit na pa mo, pag tinulak, hindi ka pa tutumba ka talaga. Ang problema, mga kapatid, yung tumba-tumba ministry, pag uwi sa bahay, pati yung asawa gustong patumbahin. Mayos ka, puspos ako ng tumba espiritu. Nakakatawa po. Marami pong ministry na ganun. Hindi pa ako against dun sa lehingukan.
nagle-laying of hand po ako sa church. Hindi pa ako guys nung sa nagpapa-forward po ako, depende pag sinabi ni Lord sa akin. Pero mahina po akong loob ko. Pinasasabi ni Lord, mahina po ako doon. I have to make sure, 100% na pinasasabi talaga ni Lord. Si Lord, ikaw daw mo papangasawa. Abay, sila nga nagpag-asawa. Pagkatapos ang 2 buwan, hipalay na sila. Sabi ni Lord, ikaw daw mag-lead ng kalalakihan, ng kababaihan, ng kabataan, ng worship team. Sabi ni Lord. Pero ano nangyari sa worship team? Yung bilinagay, wala na. Yung worship team nandiyan pa rin. Ano, alam niyo ba ibig sabihin? Yung lahat ng ginagawa natin bilang mananampalataya, bilang puspos ng banal na Espiritu, dapat nagbibigay ng kalwalatian sa ating Panginoon. At nagbibigay ng paglago o pag-lead sa mga tao lumapit sa paanan ng ating Panginoon. Hindi upang ipagmalaki ng sino man. Sabi ni Apostol Pablo, kami ay kumbaga sa sindan ay palayok lamang upang mahayag na ang kapangyarihan ay sa Diyos, hindi sa amin. We are just jar of clay. Amen po ba? Yung hindi malirik na kapangyarihan ay sa Diyos. Kaya kung may napupuspos, wala po tayong problema doon. Dapat araw-araw napupuspos tayo ng banal na Espiritu. Pero kung wala kang prayer, wala kang devotion, bihira ka kumatin sa simbahan, tapos pag linggo napupuspos ka, ako'y magtataka. Sa kapanahunan po natin, iba't ibang missionary na ang pumunta sa Pilipinas. Hangang-hanga tayo pag may dumating na puti. Hindi na marunong mag-Tagalog eh. Hindi na natin maintindihan sinasabi ng preacher na Koreano. Kailangan yan pa ng interpreter. Pero bilib na bilib tayo, parang hangang-hanga tayo. Pag singkit ang mata, pag iba ang kulay, pagka blue o green yung mata, hangang-hanga tayo, parang lahat ng sinasabi nila totoo. Pag nagpa-altar call, lapit tayo agad. Pag nagpataas ng kamay, ay halos mapunit na yung damit. So nagtataas ng kamay. Pero pagbalik sa bahay, wala namang nagbago. Ang tawag ko doon, tumba ministry. Yung Aprikano, nakapag-meeting po ako sa Taytay, Aprikano. Sabi, gagawa na isang malaking ministry sa mundo dito. O, Pastor Sally, I've heard that your church is in Manila. Inibisible siya. Patulan ko ba siya? No. Sabi ko, anong magiging bahagi ko? Since na ikaw ay taga-Munting Dilaw, ikaw magiging coordinator ng mga taga-Munting Dilaw, mga pastor doon. Abay, pag sumabalay ito, patay ako sa mga pastor doon. Mamimigay tayo ng isang sakong bigas, 10,000 sa isang araw na evangelism, 10,000 hindi evangelize. Sabi ko, teka muna, saan mang gagaling yung bigas? Sabi niya, I will talk all the pastor, the whole Rizal. They will donate every pastor isang sakong bigas. Aba, sabi ko, hindi pala galing sa'yo, pupunta-punta ka dito, aabalahin yung mga pastoran dito, di ibibigay na lang nila sa membro nila yun. Nakukuha nila yung practicality, balance with the spirituality. Tapos ako'y papasubo. Pupunta mo lahat ng churches, mag-i-evangelize kami, tapos dadalhin ko sa isang one-day event, dadalhin ko doon. Kung hindi mag-donate yung mga pastoran, yung isang sakong bigas nila, ibigyan na lang nila sa membro nila. Hindi patay ako. Teka muna, parang napasubo yata ako. Sabi nung maso, Pastor, it seems that you don't have the faith. Sabi ko, tagal na namin naglilingkod sa Pilipinas na may pananampalataya. Kahit wala kaming bigas, maglilingkod kami. Mas pupunta kayo dito, mag-i-evangelize kayo, gagamitin nyo kami. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Spiritual must balance with yung spirituality at saka reality dapat balance. Buong Rizal yun. Magalit na kayo, bahala kayo dyan. Kung saan ako pinapapunta, tinatawagan ko. Teka muna, may sarili akong ministry. Alam niyo po ba mga kapatid? Tayo, pagpupuspos lang ng banal na Espiritu pag ikaw ay laging nananalangin. Lagi kang sumasamba sa Panginoon. Lagi kang nagdidibusyon.
lagi kang nagmi-ministry kasi magiging epektibo lang yung ministry mo kapag puspos ka ng banal na Espiritu. At yun ang nais nating lahat. Kaming mga pastor, wala na po kaming pinanalangin, kundi lumago ang bawat isa spiritually at mapuspos ng banal na Espiritu araw-araw, hindi occasionally, araw-araw. Alam niyo yung kanta ng Samis, read your Bible, pray every day, you grow. And you grow. Napaka-luma na niya, pero very effective. Kamusta? Kailan ka huling nag-devotion? Kailan ka huling seryoso nakipag-usap sa Panginoon? Pag may pangangailangan ka lang ba? Kailan ka po pusong nanikluhod sa Panginoon? Lord, hindi ko to kaya. Wala akong magawa dito. Di ba? Gusto natin magtagumpay. Gusto natin maging fruitful yung buhay ko natin, yung pamilya natin, yung ministry natin. Pero ang tanong mo, balik tayo sa sarili. Kailan ka huling seryoso nakipag-usap tayo? Pagpunta pa sa simbahan, nag-isip ka, Lord, ano yung matututunan ko? Ano yung take home ko? Ano yung maul? Nasaan na bang sitwasyon ako, Panginoon? Ano na ba kalalagayan ng aking spirituality? Am I filled with the Spirit? Or I am just dinidisplay ko lang na okay lang ako, pero hindi na pala. At least, every Sunday, nasa church ako. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, araw-araw, puspos ka ng banal na Espiritu. Bakit? Kasi gusto ka niyang gamitin fruitfully and effectively. Amen po ba? Tayo po tayong lahat. Sabi po dyan sa conclusion, let us summarize the whole message of God for all of us, including me today. Covetousness is mother of many other sins from the beginning of creation, the desire of all things in this world instead of in God. It means discontentment in life is part of covetousness. Paano natin mariresolve ba ito? Paano natin maiiwasan? Number 1, again, para balikan lang po natin to avoid the spirit of covetousness. Number 1, we have to walk in love by forsaking the darkness. Number 2, we have walking in the light by being awake. Number 3, walking in the Spirit-filled life out of reverence for Christ. Ano man ang kalalagayan mo, ano man sitwasyon mo, ano man pangailangan mo, kapatid, I tell you, baka mas malaki pa yung pangailangan mo sa pangailangan. Baka mas mabigat pa ang sitwasyon ko sa sitwasyon mo. Hindi ako nagmamalaki. Hindi ko pinagmamayabang ang mga kawalan ko. But I can still say and tell you that our God never changed. He knows everything. He knows me. Even ups and downs of my life. Yung mga weakness ko, alam ng Panginoon. Mga kahinaan ko, alam ng Panginoon. Pero nandito pa rin ako. Nahihirapan, pero hindi susuko. Magpapatuloy pa rin. Bakit? Sapagkat alam ko sa buhay ko, kahit kailan, ang Diyos hindi magpapatuloy. Patutunayan ng Panginoon sa akin, sa iyo, sa mga mahal natin sa buhay, na kung tayo ay lumalakad ayon sa kanyang pag-ibig, kung tayo ay lumalakad ayon sa kanyang liwanag, at hindi natutulog sa mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kung tayo ay lumalakad, napuspos ng banal na Espiritu bilang pagtingala o pagtaas sa pangalan ng ating Panginoon. May sakit ka man, salamat din ko pala sa prayer. For 1 month, hindi pa ako makatulog dahil sa stomach pain. But itong last 2 weeks ko, nakatulog pa rin na. Naririnig na po, hindi na ganun kadalas yung sakit ng tiyan. Bakit? May mga nananalangin sila. May mga nagpipray sa akin. Hindi ko kailangan magpa-opera. Hindi ko kailangan uminom ng mga gamot na alam natin kalahati katotohanan. Pero kalahati mag-istak sa atin. So ano man yung pangailangan mo, ano man yung kalalagayan mo, hindi ko alam, pero alam ng Diyos. Kaya kung meron tayo ng tatlong ito, naniniwala ako
na walang bagay na mahirap sa Diyos. Luke chapter 1 verse 37. Walang mahirap sa Diyos. Kaya niyang katagpuin ang mga pangailangan mo, mga pangailangan ko, upang mamuhay tayo ayon sa Kanya. Para sa Kanya. Amen? Nawa sa umagang ito ay naunawaan po natin ang salita ng Diyos. Naway bibisin tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon, yung magubutay at manalangin. Makapangyarihang Ama, dakila po ang iyong katapatan. Hindi po kayo nagbabago according to Hebrew chapter 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nararamdaman namin yung pain. Nararamdaman namin yung struggle. Nararamdaman namin yung mga weakness, Panginoon. But we will still look upon your word that will give us strength and power to overcome every obstacle that Satan made for us to destroy, for us to be killed. But we know that you came for us to have life, abundant life. Lord, I pray right now in the name of Jesus. And we claim in Jesus' name for healing to those who are sick. In Jesus' name. For your provision to those who are in need. Panginoon, kayo po yung lakas namin pagka kami ay nangihina, Panginoon. Kayo ang aming kagalakan pagka meron kaming karamdaman, Panginoon. Kayo ang biyaya at pagpapala namin kung kami may mga pangangailangan, hindi po nagbabago ang iyong salita. Patuloy itong nagpapaanyaya sa amin na magtitiwala kami sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Right now, in the name of Jesus, I declare, in Jesus' name, every wounds will be healed, will be binded in the name of Jesus. Every relationship right now, in Jesus' name, bigkisin niyo po sila na yung pag-ibig at pagmamahal. Sa bawat pamilya, sa magkapatid, sa ama at ina, sa anak at magulang, sa pangalan ni Jesus, I declare in Jesus' name. Yung mga pinanghihinaan ng loob, hayaan niyo pa, Panginoon, na yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ay patuloy na pumusto sa aming lahat, araw-araw. Parating na naman ang pasukan, Panginoon. And we are declaring, Philippians chapter 4, verse 19, my God will supply all our needs according to His riches glories in Christ Jesus, our Lord. Father, thank you for this opportunity that you have entrusted to us to receive the blessing of your word, blessing of all the promises that you have entrusted to us. Allow us, please, allow us to experience the power of your word, the power of your Spirit right now in the name of Jesus. Embrace your people, O God, today. Encourage your people. Hallelujah. Bless us with your unfailing love, with the fire of your Holy Spirit in the name of Jesus. Oh, hallelujah. We desire you, Holy Spirit, today. Fill us with your power. Fill us with your love. Embrace us with your loving kindness and with your faithfulness, O God. Padaluin niyo po sa buhay ng bawat isa amin. Uuwi po kami na masaya. Sapagkat alam namin na kinatagpo niyo na ang lahat ng aming pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, dinideklara po namin ang pagkatagpo niyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po. Maingat po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba, pagluluwalhati at paggalang sa mga pangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen.